Ayun, good day sa inyong lahat mga technician. So meron tayo ulit ditong isang repair na tawag nito Hisense na 32 inch. So ang kanyang model ay ito. Ayan, 32E5600 ang kanyang model. So ang problema ng mga technician is no display, good ang backlight, good ang sound, meron daw siyang sound, tsaka syempre yung board buo rin siya. So ibig sabihin may problema yung panel natin, ano. So ang naging trouble nito yung mga technician is nabablock yung anyang BGL tsaka BGH. Ito yung normal na naging sira, naging trouble natin, no, kapag nagre-repair tayo, no. I-share ko lang kung paano ko ito nagawa, kung paano ko ito napalabas yung display, ano, kasi wala pa to sa natin, sa mga videos natin. So nag-repair ako ng Hisense, iba-ibang model naman. So nag-review nga ako kasi nireview ko yung ma-uploads ko, sinanap ko may kaparehas to, wala. So ang ginawa ko kanina, hindi ko pa kinuhanan ng video, pero ni-repair ko muna. So itong ipapakita ko sa inyo is repair na siya mga technician, no. So ito nga pala yung natin, unit, no. Ito yung ang kanyang ang kanyang T-con is built-in siya sa mainboard, nasa motherboard na siya. So kanina ang kanyang VGL is absent, kaya wala siyang display. Ngayon nagkaroon tayo ng ito yung palagi natin ginagawa, nag-cut tayo ng mga clock signal kasi hindi natin siya pwedeng i-tape ito. Hindi natin pwedeng i-block lang yung signal, kundi ikakat natin. So ayan, baka nalilito ka kung saan yung nito, mga supply ng kanyang clock signal, So kung may mapapansin ka dyan, so meron dyang maraming lines. So minsan kasi napapagkamalan natin na na tawag nito na CKB line. So mapapansin mo to, focus natin, wala sa focus ng camera natin. So ayan, ayan yung mga lines na yan, kala natin mga clock signal yan, pero hindi pala. So medyo nakakalitong sa part na to, lalo pag bago mo pa lang ginagawa tong mga ganito, or bago sa'yo yung unit. Kaya hindi ko siya kinuha ng video kanina kasi kailangan kong kapain yung kanyang titignan yung kanyang mga clock signal, So unang tip na gagawin mo dyan is syempre mag-tester ka dito kabilaan, kung saan yung may continuity, kasi yun yung naging technique ko kanina nung na-test ko dito sa kabila, tapos may continuity kabilaan, tapos lahat ng test point meron din siyang continuity dito. So sabi ko, ito na yung clock signal, So ayan mga technician, good naman tong ang maganda kasi dito is right part lang ng LCD yung buo. Ang nasira is yung bandang left. Kaya successful yung ginawa natin, nagkaroon siya ng display, and papakita ko sa inyo saan yung pinutol ko, So kapag nakatalikod sa iyo yung TV, nasa siya, nasa kanan, pero pag nakaharap siya sa iyo, nasa kaliwa. So ito yung kanyang mga clock signal na pinutol ko. Nagkamali nga ako kanina, buti na lang yung cut ko dito maninipis lang, talagang hindi ko sinagad katulad nung pag nagka-cut ako minsan, yung kaya pang ibalik, Nagkamali ako yung nang putol kasi nangula lang din ako kung saan yung nagka-problema, kasi di naman natin makikita kung nasaan yung naging problema na hanggat hindi natin pinuputol yung mga crack signal. So trial and error. So naibalik ko dito, ang kanyang problema is ayan, ito ang kanyang problema. So kinat ko yung lahat kasi nung hanggang gitna lang yung pinutol ko, yung display niya is hindi ayos, may mga hairlines, So ito, papakita ko sa inyo tong part na to na gumagana na siya. And yun, pag ganitong mga issue mga technician is syempre kailangan natin i-testing ng matagal, para syempre sure ball tayo nagagana o magtatagal yung unit, Power on natin. Yan, pause na siya. Yun. So yan mga technician, goods na siya. For testing na lang ito. And yun, salamat sa inyong panonood. Sana may natutunan ka sa video na ito. God bless.